Proverbs chapter 23, verse 22. The Bible says, "Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old." Trusting parents. Now, I'm not really primarily just talking about parents, but those who are in authority. Kasi po, pag tiningnan nyo yung Ten Commandments, hindi naman nakalagay doon about civil government, about trusting Moses or trusting the prophets. Pero sinabi lang doon, honor thy father and thy mother. Pero in that aspect, it is understood that when we honor our father and mother, who is the one who is older than us, superior over us, ibig sabihin, in the same way, we should also honor those who are in authority over us. So, sa ating context, that includes the elders, the deacons, the staff, whoever is appointed, and in the outside this church, those who are in authority, those who are in government, those who are the policemen, no? Umpisa with the barangay captains, the tanods, and kahit sa homeowners, no? Yung homeowner association officers ay gagalang din natin. Pagtiwalaan din natin. So, sabi nito, basically, starting from the basic to the complex, hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. So, para doon sa mga meron pang magulang, ay habang meron tayong magulang, meron tayong tatay, meron tayong nanay, ay wag nating, sabi rito, hearken means hear. Hear, listen, understand, and pay attention. Yun ang hearken. No? Sa iyong tatay na siyang nagbigay sa iyo ng kanyang seed. Yung bigat, that is the source of your seed. Doon ka nang galing. Although galing ka sa nanay mo, in effect sa economy of God and also in scientific terms, no? The seed, the father is the one that really begets. Kaya the Lord Jesus Christ is not begotten of Mary, he is begotten of the Father. He is begotten of the Heavenly Father. Now, and despise not thy mother when she is old. So, pag tumatanda na ang nanay, ang tendency ay kaya na natin, di ba? Despise, kaya na natin. Trusting parents is honoring them. Kapag in a manner of speaking, when you render honor and to complete the command, to comply with the command, to honor your father and mother, obey your father and mother, is to trust them. How will you honor if you don't trust? Diba? Pag di ka nagtitiwala, paano mo gagalangin? Kung wala ka ng tiwala, puro ka na hinala. Diba? Wala ka ng tiwala. So, puro hinala. Pagka meron siyang sasabihin, paghihinalaan mo, baka mali na naman ito. Baka hindi tama ito. Baka maliligaw ako nito. Baka mapapahamak ako nitong sinasabi niya. Totoo ba ito? Nasa katinuan pa ba ito? Yun ang naghihinala lagi, porket matanda na. So, that is despising. No? Kaya alam ni Solomon yan kasi nakita niya sa buong kaharian, nakita niya children who despise their old mothers. Baga, porket nanay, kasi tatay, syempre, kagalang-galang lagi. Yan ang huling mawawala ng galang sa tatay.
Pero yung nanay, since nakikita nila na under nung tatay, ay mauuna yon na hindi pagkatiwalaan. Lalo na kung nag-aaway yung mag-asawa sa harap ng mga bata. No? In a normal family, ang laging masusunod, ang laging mananalo, dapat yung tatay, yung husband. Pagka laging talo yung husband, that is a bad example to the children. Pag laging ang tatay ang sumusuko, yumuyuko, no? At nagsasabing, o sige na nga, tama ka. O sige na, susundin na kita. Pagka ganun lagi ang outcome ng usapan, hindi magandang ehemplo yon hindi magiging stable ang isang pamilya. Kaya mawawala ng tiwala yung mga bata doon sa tatay. Yung nanay ang bibigyan nila ng high esteem. At sabi nga, dito nga sa Pilipinas, we are a matriarchal society. Sabi nila, no? Kasi dito ay parang mas laging nananalo yung babae. Kaya nga ang tawag ng mga sa unsaved, ano? Ang tawag nila commander. Oo, paalam mo na ako kay commander. Very rare mo sa Pilipino na maririnig na yung babae ay nagsasabi, sige, bago ko bilhin yan, o bago tayo lumakad, magpapaalam muna ako sa mister ko. You are a blessed family kung ganun yung misis. No? Pero ang mas nauna, ang naano natin, prevalent sa ating society ay sandali lang papaalam ako sa misis ko. Paalam ako kay commander para walang away. Mamaya pag uwi ko, lagot ako. Lagi ang may takot yung husband. No? Lalo na yung minsan, nag-iipon-ipon yung mga may asawang lalaki. Nagkikwentuhan. Biglang tatawag yung misis. O, asan ka na? Naku, patay. Patay ka pare. Tinawagan ka na. Uwi ka na. Yan sa isang matriarchal society. That happens. No? And even a Baptist society, it happens. Sadly. Well, it should not. Because it develops distrust. It develops malfunction. Diba? Dysfunctional family yan, ganyan. That's not the pattern of Scripture. The pattern of Scripture is the husband is the boss and the wife is the other boss, but lower boss. So, para magkaroon ng trust ang mga anak natin o mga bata, no? At pwede namang mabawi yan eh. Halimbawa, yung mga nakikinig ngayon ay ganyan pala, no? Dysfunctional, hindi maganda, hindi maayos, mas naghahari or nagre-reyna yung babae. Pwede pa natin baguhin. I-correct natin. Mag-agree tayo. O sweetheart, narinig mo yung preaching? Yun ang tama kasi yun ang scriptural. Kaya susundin natin yon. What say you? Sasabihin ni Mrs., hindi. O sige, di hindi. Hindi pala eh. Okay lang. Akala ko lang, sunod eh. Pasensya na. Okay. So, kailangan sundin natin scripture. Dahil yan ang basis of a good family. Diba? Ang sarap ng isang scriptural family. Isang scriptural family na lahat ay alam nila yung role. Alam nila yung headship. Christ, the head of Christ is God. The head of the husband is Christ. The head of the woman is the man. And the head of the children are the parents. Pag nakikita nila yung family structure na yan, na well-established, that is a very spiritual family.
Huwag nating tawagin yung ating sarili na spiritual kung hindi natin nasusunod yan. Sabihin natin, aminin natin. The secret to going to the right, going to the truth, correcting a mistake or an error is to recognize that you are in a bad situation. Recognize mo, sabi mo, mali eh. Mali itong nangyari, mali itong napasukan, mali itong naging kalakaran. Kaya yung mga anak ko, ganyan. Mali. So, sige Lord, aayusin ko. Tulungan mo ako. By your grace, we will make it right. Ganun lang yun. So, trusting parents is a given in childhood. Sa bata, baby, hanggang sa certain years old, 100% trust yan. Diba? Wala yan choice, wala yang alam, walang malis. Ang iniisip niya, lahat ng sabihin, susundin. Hanggang sa dumating ang you are old enough, makita mo na, oh, niloloko ako. Hindi naman pala totoo na bibilihan ako ng candy or ng chocolate or papasulubungan or papasyal. Pagdating ni Papa, sabi niya, oh, pag uwi ko papasyal tayo. Pagdating ni Papa, tutulog na. Hindi totoo. So, the children learn how to distrust. Diba? Kasi nag-umpisa na yung white lies. Para lang tumigil ka sa pag-iyak. No? Halimbawa, nasa mall, kukunin yung laruan. Gusto ko itong bilhin. O sige, mamaya. Nakauwi na. Asan na yung bibilhin? Bakit hindi nabili? Di sinungaling. White lie lang naman yun. Di naman yun thou shalt not bear false witness eh. Kasi puti naman yung lie eh. So, minsan, in-excuse natin ganyan. Di ba? Kailangan matuto tayo how to make them trust us. But because there will come a time, there has to be a time na magkakaroon ng sariling intelligence yung bata. And when they're old enough, they will, we as parents don't make always the right decisions, then they will make their own decisions for themselves to make themselves happy. That is nature. No? Now, where do we find that in Scripture? Si Absalom, when he became old enough, nainip na siya kay David na gagawin siya hari. Diba? Alam na niya, siya ay favorite. Alam na niya na siya ay trained para maging susunod na hari. At halos nakalimutan na ni David yung pangako niya na, at ng Panginoon na si Solomon ang susunod. Kaya si Absalom na ang naka-ready. Kaso nainip siya. Minsan gano'n, Sa atin na nga, yung bibigay yung whatever is to be given, gusto natin agad ngayon na. Kaya, ayun, nadidiskaril, nawiwindang. No? So that was the difficulty of Absalom na nagmadali, hindi na nagtiwala doon sa mag-intay ka na mamatay si David at ikaw ang magiging hari. So kinuha niya na agad. Pumunta na siya sa gate at nag-umpisa na siya ng usurpation of authority. And that is bad hanggang sa nagkaroon ng gera dahil wala na siyang tiwala doon sa sistema. 'Di ba? Wala na siyang tiwala sa kanyang tatay. Kaya maraming ganyan na example sa scriptures. Kaya hindi maganda, kita natin, no? Hindi maganda yung naging resulta. Pag ang children ay nag-umpisa na walang tiwala sa kanilang mga magulang, na hindi pa naman nawala ng ulirat, no? Wala namang Alzheimer's, wala namang dementia. Pero gusto mo nang makuha yung gusto mo. Kagaya ng prodigal son. Diba? Matino pa yung isip ng tatay. Hindi na siya nagtiwala doon sa tamang panahon. Kinuha na niya yung kanyang dapat makuha.
hiningi na niya sa tatay niya yung mana niya. Buhay pa yung tatay niya. So those are things which are led to a distraught life. Hindi maganda yung napuntahan. Kaya let us trust our parents because the law of God always brings to judgment to those who violate this kind of advice from the Lord. Pagka tayo hindi sumunod diyan, tayo din mapapahamak eh. No? At kahit halimbawa, i-apply natin, no? So that we can relate. Kasi it seems to be parang wala naman tayong problema yata dito tungkol sa pagtitiwala sa mga magulang. Pero i-relate natin. Ba sa church, no? Sa church, yung supposed to be yung elder, yung nakakatanda by title, that is the function of the pastor, no? The elder. Kailangan magtiwala tayo. Siguro sa umpisa ng church, hindi 100% yan. 100%. Kasi wala namang ibang pwedeng mag-establish ng doctrine, mag-establish ng rules, mag-establish ng papaano ba tatakbo yung pera, papaano ba gagastusin. Wala naman kasi it's a very young church. Pero habang lumalaki na, habang lumalago, ay meron ng mga tao na sanay doon sa titiwala ba ako dito? Okay? Titiwala ba ako dito? Kasi parang nag-o-object ako how he spends the money. Ito ang problema doon. No? Sa parents, it is the parents' money. Walang karapatan yung mga anak to challenge how they spend their own money na kinita nila. Tama? Wala. It's your parents' money, so you trust them how they spend it. Pwede ka lang mag-suggest na sayang naman, Papa, ba't ka naman bumili niyang sapatos na tigbe 20,000, meron namang 500 lang doon sa Marikina. Kita ko eh. Gusto mo, kamatch pa, kaparehong-pareho. 500 lang yan sa Shopee. Ba't ka bumili niyan 10,000, 20,000? No? So, mawawalan ka ng tiwala sa tatay mo dahil sa mali yung judgment niya sa ganon. Okay. So, sa pagpapastor, ganon din. No? Pera ba ng pastor yon? Hindi. Pera ng Panginoon. Hindi pera ng church. Pera ng Panginoon. Lahat ng pera natin na ibinibigay sa offering, it is the Lord's property. Tapos, pinagkakatiwala ng Panginoon sa church for the disposition of those whom He set in authority. Diba? Hindi natin pera yan. Pag sinabi mo kasi pera ng church, ibig sabihin, pwedeng i-challenge ng kahit sino na member ng church. Parang organisasyon tayo. Pera ng Panginoon yan eh. Okay? Dapat ganun ang mindset natin. It's not our money. It's not an organization's money. It's the Lord's money. And therefore, in spending it, it should be according to the will of God, according to the Word of God, according to the set standards set by the authorities and gifts and callings na isinet ng Panginoon. Ganon dapat ang natin. So, pagka wala kang tiwala, dahil minsan wala kang tiwala kasi nangihinayang ka, kasi pera ko yun, may pera din ako doon. Mali yun. Pag binigay mo na yun, hindi mo na yung pera eh. Pag binigay mo yung pera na ng Panginoon yun eh. Huwag mo nang isipin na may pera ka doon. Diba? So, manghihinayang ka
Kagaya ni Judas. Ba't nang hinayang si Judas? Kasi binasag yung pabango. Sabi niya, sana sa may hirap na lang yan. Bakit pumayag ang Panginoong Kristo na ibuhos lang sa katawan niya yung pabango? So, hindi niya nakita yung spiritual purpose. Sabi ng Panginoon, huwag mo siyang sawayin. So, may magandang objective o magandang puso si Judas na pwede yan sana ibenta at bigay sa mahihirap. Bakit inubos, sinayang para sa Panginoon? Pero, madalas, hindi natin nakikita yung spiritual purpose ng isang desisyon. Kaya, ingat tayo sa challenge. How we spend the money of God. Tiwala tayo. Now, pagka excessive, wasteful, and malaking amount na walang pakialam si pastor, yun na, pwede tayong makiusap, pwede tayong magtanong, pwede tayong manghingi ng explanation. Not a challenge. Kasi pag challenge, wala ka tiwala. Magkakagulo tayo. Tama ba? Huwag tayo magkakagulo. Kasi pera ng Panginoon yan. See? So, pagka malaki, tapos baliwala, parang akong bahala dito, kung saan ko gustong gastusin to. Laki pa kailam. So, pagka ganun napapansin natin, no? So, let's ask the Lord. Panginoon, ba't ganun? What will I do? What can be my reaction? Hindi ka pwede mag-outburst. Huwag tayo mag-outburst, mga kapatid. Iwasan natin yun. Mag-pray muna tayo. In the face of wasteful spending, kitang-kita mo na alam mo na wasteful, pipigilin mo pa rin yung sarili mo na magbigay ng public display of disgust. Kundi, hihingi ka pa rin ng conference as you respect your parents. As you trust your parents. Yun yung standard na gusto na maganda sana. No? Yung parents ba, babastusin mo sa harap-harapan? Porket may binili siya na hindi mo gusto? Or may decision siya na hindi ka payag? Diba? Hindi. Kung intact sa iyo, yung honor thy father and thy mother, intact sa puso mo, malakas ang dating sa iyo nung sinabi ng Panginoon, mag-iingat ka magsalita sa magulang mo. Kahit na hindi kagalang-galang yung desisyon niya o yung ginagawa niya. Hindi ka tiwa-tiwala kahit kawaldasan. Wala kang karapatan na bastusin ang magulang mo. So yun yung high standard na dapat nakikita natin. Trust. Yung trust naman kasi maganda na madali namang ibigay sa tiwala. 'Di ba? So hindi issue 'yan eh. Pagka ayos ang buhay, ayos ang desisyon, maganda ang kinalabasan. Madaling sabihin, may tiwala kami sa magulang namin. Siyempre, maganda eh. Maganda para sa iyo, maganda para sa kanya, maganda para sa pamilya. So, yung trust na yan at honor na yan ay papasok sa isip mo in times of challenges, in times of disagreement. Diyan papasok yan. Diba? Kasi honor, even sa unsaved, even sa walang
law of Moses. People who are unsaved honor their father and their mother. Mas magalang pa nga minsan kaysa Baptist. Diba? You don't need the Bible to honor your father. You don't need the Ten Commandments to honor your father and mother. That is nature. Para doon sa mga maayos. Kailan lalabas yan? Kailan demand yan? Kailan yan dapat na i-impose mo sa sarili mo yung honor? In times of adversity. Pagka merong hindi kapayag na desisyon, ups honor daw. Baka ako ang mali. Yun muna eh. Di ba? Benefit of the doubt. Baka ako ang mali. Kailangan mag-ingat ako kasi meron kaming Diyos, meron tayong Diyos na mananagot ako sa Kanya dahil naghusga agad ako na may mali siya agad ako, mali pala ako. So, yun ang makikita natin. Now, when you are a child, you trust your parents unconditionally. And when they have lapses, when a parent has oftentimes, halimbawa, daily, meron ng lapses. Wala na siya sa tamang wisyo. Hindi na maayos yung mga desisyon niya. Minsan nakakalimutan na niyang yung mga bagay na dapat ay normal ginagawa niya. At nagsasalita na siya ng hindi parang nakakapagtaka. Ba't ganun yun? Ba't ganun sinabi? So anong gagawin mo? Is that the time para ibuli mo siya? Pagalitan mo siya? At sabihan mo ng sabihan? Dakdakan mo? Ano ang dapat mong gawin pagka ganun na ang stage? Sabi kasi rito, despise not thy mother when she is old. So pag naglalaps, pagka nagfe-fail, that is when your love should take over. And instead of bullying, you help them make the right decision. Instead of saying, mali ka naman lagi. Bakit ganyan ka magsalita? Mali, 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 mali. Imbis na ibuli mo, tulungan mo. Ito gano'n natin. Dito tayo, dito. Punta tayo dito sa kaliwa imbis sa kanan. Kasi ang kanan, papunta yan sa ibang lugar. Sa kaliwa, ito yung gusto natin. Ito yung supermarket dito sa kaliwa. Dito sa kanan ay papuntang CR yan. Magsha-shopping ka. So, hindi ka makaka-shopping sa CR, di ba? Meron bang shopping mall sa CR? Andito yung Pure Gold sa kaliwa. So, halika pa, ma. Dito ka. Kaliwa tayo. Hindi yung, ay, tanga-tanga mo naman. Bakit yan ka pupunta sa kaliwa, sa kanan? Ganon. Di ba? Love takes over. And, halimbawa, ganyan na yung stage na lagi na siya nagkakamali. And it will happen. Hanggat tumatanda tayo, ay pabawas ng pabawas yung tamang desisyon ng isang magulang. Ang isang anak, nasa tingin mo, ikaw ay nasa tama pa, o ikaw ay nasa edad na para maging maayos ang desisyon mo, i-guide mo maayos, diyan lalabas yung pure love. Yung sobrang patience instead of bullying. Sobrang double honor. No? Lagi mong isipin, hindi ko babastusin to, magulang ko to eh. Hindi ko ibubuli to kasi mahal ko to eh. Ganon. So, Proverbs 23 says, despise not thy mother when she is old. So you help them make better decision, help them
prevent lapses. Parang ire-retrain mo. Siya na yung ngayon yung bata. Diba? Siya na ngayon yung baby mo. Ikaw dati yung baby niya. So ngayon, siya na yung baby mo. Siya na ngayon yung ite-train mo sa tamang paraan. Ano example niya sa Bible? Si Jacob. Si Jacob, imbis na ayusin niya ang diskarte sa tatay niya, niloko niya. Di ba? Yan, depravity talaga ang tao. Kita mo, si Jacob, ino-honor ng Panginoon. Jacob have I loved. Esau have I hated. Pero si Esau mas respectful. Si Jacob ay tinake advantage niya yung tatay niya para i-bless siya na magkamali. Lalo niya itinulak sa pagkakamali yung tatay niya. Isipin mo yun. No? So, meron tayong mga example na grace lang talaga. Kaya si Jacob papunta kahit na hindi siya, manloloko siya, ay napunta pa rin siya sa tama. That is the doctrine of election, sovereign grace. Otherwise, he should be condemned. He should be cast out. He should not be mentioned as one of the good prophets. But by the grace of God, Jacob, although he did evil and took advantage of his father, binigyan pa rin ng blessing because of the doctrine of election. Now, there are times na mahirap. Ang sobrang challenge is if your parents are criminals, liars, habitual liars, fraud, cheaters. Ang example niyan yung nagde-divorce na parents, no? Or nag-annul. Annulment in divorce in the guise of annulment. So maghihiwalay sila kasi meron na silang gusto na tigas na yung puso nila. So ikaw na anak, alam mo na puro kasinungalingan, puro away, puro hindi sila dapat pagkatiwalaan. Kasi sila mismo ay hindi matino sa isa't isa. So yan yung time of conflict. No? Na paano ka magtitiwala sa ganong magulang? Na sila mismo hindi nila ma-regulate yung puso nila. 'Di ba? Nagdadayaan. O lalo na pag divorce, maghahatian yan ng property. Agawan niya ng property. At minsan, baliwala sa kanila yung feelings nung kabila. Diba? Magulang mo, pero nag-iisahan sa isa't isa. Diba? So, it's a time of conflict. Kaya sa akin, I don't like divorce. And God hates divorce. And in effect, yung annulment, there are valid annulments, but yung annulment natin sa Pilipinas, which is yung temporary, yung insanity, no? Yung insanity at the time of marriage, that is also fraudulent. Hindi totoong reason yan. Paanong 20 years na kayo nagkasama, tapos na-discover nyo after 20 years, sira pala ulo nung isa sa inyo noong kinasal kayo. Kaya pala natuloy ang kasal nyo. 'Di ba? Isang kalokohang malaki yan na loophole sa batas. Na maraming yan na ngayon ang ginagawang dahilan kung bakit annulled sila. Hindi kami divorced, no? Annulled kami. Divorce din yun. Ginawa nyo lang na annulment. Katigasan din ng ulo yun. Ganon din ang effect nun. And that is fraud. No? That is lying. And therefore, that is the time na talagang down na down ang mga anak. Pero still, kailangan natin i-restore. No? Bilang children, we need to, although bagsak ang pagtiwala mo sa magulang mo, you need to restore. Whenever the chance presents itself, they are still your parents,
And kahit dumaan sila sa ganyang klaseng hindi maganda, kailangan sikapin ng mga bata na ibalik ang tiwala. Hindi yung wala na akong tiwala sa iyo. Part of honor your father and mother still persists is even through the most difficult time, the most time of lying and cheating and fraud, babalik mo pa rin yung, dahil sa utos ng Diyos, because you fear God, babalik mo pa rin yung tiwala mo. Hahanap ka pa ng solusyon para maibalik ang tiwala mo. Kasi andun pa rin yung utos ng Diyos. And isa pang note that I believe in the time na incapacitated na ang mga magulang, yung mga anak na kumikita, they should set up a parents fund in their old age. No? Hindi dapat yan nagtutulakan na ikaw naman, sa'yo naman yun. Sa'yo naman si mama o si papa. Dapat sila ay nagle-layout ng nagsasa-isang tabi para mapondohan yung pangangailangan ng magulang. So, balik tayo sa church. Kasi, kaya ako inaano to, kasi gusto kong magkaroon ng equivalence. Ganon din sa matandang pastor. No? Na halimbawa ay hindi na makapag-preach, pero buhay pa. Disabled. Widow. Yung widow, namatay yung pastor, yung babae na tira. Tapos hindi na makapagtrabaho, no? Tapos wala na, hindi na kaya ng mahirap lang yung mga anak. Yun. So the church should, yan yung widows indeed. And the church should be the one to have a fund para sa ganoong klaseng sitwasyon. And so that they can still have their own buying decisions. At hindi yung puro, bili mo naman ako, wag! Gusto ko kumain nun. Hindi! Ano, diba? Yun ang kasi magiging result pag wala kang pondo eh. Hindi mo mabili yung gusto mo eh. Subservient ka doon sa guardian. Oh. Kawawa naman, di ba? Kung matino pa naman ang isip niya. Kung hindi na siya matino ang isip talaga during the time na yung aking tiyahin ay talagang nag-absent na siya, bumalik na siya sa 30 years old. 86 siya 88. Balik siya sa 30 years old, hindi na ako kilala. Yung spaghetti, tuwan-tuwa siya pag may pasalubong kami spaghetti. Tapos any need, we supply. Damit, whatever, yung mga bahay sa kuryente, whatever. Lahat ng pangailangan niya ay hanggang sa namatay siya. No? So, dapat tayo ay careful sa ganyan. Because there will come a time, ayon sa Romans 1:30, na there will be disobedient to parents. So, hindi dapat tayo kabilang doon. We're Baptists, we are Christians, we should not be one of those who are disobedient children. Sabi ng 2 Timothy 3:2, men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. So, papansinin natin lagi sarili natin. Ako ba yon? Kapareho ba ako ng mga unsaved na lovers of my own self? Covetous, boasters, proud, blasphemer, disobedient ba ako sa parents ko? Okay? Unthankful, unholy. So that is important. Pansinin natin lagi sarili natin para hindi tayo kagaya ng mga unsaved. At there will come a time
when this will happen, and it is shameful kung mangyayari yan sa isang member ng church. No? Sana hindi natin, pag napansin natin na nandun tayo sa ganong estado, repent, alis tayo. At in the same time, sa government, ganun din. Huwag tayong disobedient sa sistema ng gobyerno. Kahit na wala na tayong tiwala. No? Ayusin pa rin natin paano nagpapalit ang gobyerno. Hindi tayo sasama doon sa mga rebellion. At ganun din naman sa church ay hindi tayo sasama. Pagka meron kayo narinig or may nagkakalat na disobedience or rebellion or something which, because these people, it happens always sa lahat ng churches, that when they sow distrust, nagtatanim yan ng, sasabihin niya, para sa atin lahat ito. Pero siya lang naman yung may problema. 'Di ba? So, ikakalat niya. Si pastor ganyan, si pastor ganon. Ganto ginagawa niyan. 'Di ba mali 'yon? Maghihingi siya ng support. So, pagka merong ganon, because you honor, because the Bible says, hindi yan ang tamang paraan, then we will not give way to such kind of suggestions. And we will say, hindi yan, it will not have your ear, your listening ear. Hindi yan ang tama. And dapat magkaroon tayo ng tamang pamamaraan. Hindi yung sowing distrust, kundi parang magulang na kausapin mo yung tatay mo, kausapin mo yung nanay mo. Huwag mong ibuli, huwag mong bigyan ng problema. No? Mahalin mo. Pag may mali, sabihin na natin, may totoo, may mali. Halimbawa sa pastor, totoong nagkamali. Anong gagawin natin? Tutulungan natin itama. Mali Hindi i-expose para masira, para matalsik. Tama ba yan? Tutulungan natin na itama pag may mali. Kahit sino sa atin. No? Kasi nagkakamali din tayo Lahat tayo nagkakamali So, ang trabaho ng pastor, pagka may mali ang member, halimbawa, may maling tinuro, pinatayo natin dito, mali tinuro. Sasabihin ba natin, alam mo Brad, binigyan kitang pagkakataon, sinira mo. Di ka na pwedeng tumayo dito. Tandaan mo yan. Ganun ba yun? You will destroy. Di ba? Tutulungan mo na umayos. Di ba? At next time, second chance, ganda na. Sa babae, ganun din. Merong mga maling ugali, maling patakaran, maling reply, maling comment, maling question. Tulungan mo na itama yung kanyang attitude, yung kanyang question, yung kanyang forum, yung kanyang distrust. Diba? Tulungan mo. Hindi mo siya ibubuli para sabihin na, nako, hindi na ako sasama dyan, hindi ako didikit dyan, mahahawa ako dyan Diba? Oy, iiwas kayo dyan, Kasi, iba yan. Hindi maganda yan. No? Let's love one another. Lahat tayo. Inclusive tayo. Huwag tayong mag-iiwasan. Huwag tayong magkakaroon ng faction. Include natin. Huwag niyo sabihin na dito kami. Tapos diyan kayo. Yan, huwag ganon. So, I hope I made sense.
And I hope that it becomes part of our decision making in how to speak and how to in a family, in a church, and in government. Tayo po ito mayuna sa pagtatapos ng ating mensahe.